Samantala, isa na namang panibagong kaso ang bibigyang solusyon ni Attorney JJ Atienza sa bisig ng batas. Ayon kay Mark, nagkaroon daw sila ng mainitang pagtatalo ng kanyang kaopisina dahil sa di pagkakaunawaan patungkol sa girlfriend niya na dati palang kinakasama ng kanyang kaopisina. Sa di daw niya malamang dahilan ay nagdilim ang kanyang paningin at iniumang niya ang maliit na balisong sa kanyang nakasagutan. Dahil dito, nakatanggap daw si Mark ng sulat mula sa kanilang HR department na nagsasabing siya daw ay preventively suspended habang iniimbestigahan ang insidente sa pagitan nila ng kanyang kaopisina. Nabahala daw siya nang malaman niyang habang siya ay preventively suspended ay hindi daw pala siya pasisweldohin ng kanilang kumpanya. Itinatanong ni Mark, legal daw ba ito? Mark, ayon sa kaparehong kaso ng Gat Bonton versus NLRC, GR 46779, January 23, 2006. Ang preventive suspension ay isang disciplinary measure ng kumpanya habang pending ang isang investigasyon sa mga di umano'y mga paglabag na ginawa ng isang empleyado. Maaaring ilagay sa ilalim ng preventive suspension ng employer ang isang empleyado, lalo na kung may seryosong banta sa buhay ng employer o kapwa-empleyado ang isang empleyado. Kapag napatunayan na walang sapat na basehan ng preventive suspension, kinakailangan na ibalik ang nasabing empleyado sa dati niyang posisyon at bayaran ng back wages sa panahong siya ay under preventive suspension. At dahil nga seryoso ang alegasyon laban sa iyo, dahil nga sa pag-umang mo ng patalim sa kaopisina mo, Mark, ito ay isang seryosong banta sa kapakanan ng iyong nakaalitan. Subalit tandaan mo na sa Section 9 naman ng Omnibus Rules Implementing the Labor Code, ang preventive suspension ay dapat na hindi tatagal ng mahigit sa 30 araw. Kung hindi, obligasyon ng kumpanya o employer na ibalik o i-reinstate ang empleyado sa dati niyang posisyon. Mang i-extend ang preventive suspension, subalit obligado na ang employer na magbayad ng sweldo at iba pang benepisyo sa panahon ng extension na suspension. Tandaan, ang aming opinyon ay limitado lamang sa mga impormasyong inyong ibinigay sa amin at maaari itong mag-iba depende pa sa karagdagang detalye. Patuloy po kayong mag-email sa ptv4newscenter@gmail.com. Attorney JJ Jimeno Atienza, ang inyong bisig ng batas.